Fourth, North Caloocan Christian Ministry Association. And currently, is also president of that pastoral organization. Have been a pastor professional for many years. It has become a burden of desire to train and equip pastors and leaders of church so that they may be equipped for every good work. Siya po ngayon ay chairman ng Pantas. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng Pantas? Diba? Sa Bible, tatlong hari. Tatlong hari. Siya po ang aming chairman sa Pantas. Pangunahin at hikayin ng tumulong ng samahan. Pangunahin tumulong ng mga samahan bilang samahan ng mga pastor. At kasalukuyan siya po ang aming profesor sa ASOL. ASOL, study to show ourselves approved unto God. Kaya kami nagpapatuloy na nag-aaral para ipakita namin na kami ay approved sa Diyos. Mahirap tumayo rito pag hindi ka approved sa Diyos. Baka bigla tayo mabuwan. Wala tayong kalaman-laman. Okay. Bilang paggalang, hindi ko na tumayo ito tayong lahat. Tumayo po tayong lahat at talagpagan po natin ang ating speaker, si Bishop Dr. Jesus Roque. Talagpagan po natin. Salamat po, Pastor Jun, sa iyong pagpapakilala. Sige po, pwede po nakalay mo. At ipinapaabot ko po ang aming pong pagbati ng isang napakaligaya at napakasaganang ika-39 na taong anibersaryo Amen! ng Iglesia na Calvary Adventist. 39 years in the making. Yung ating pong sisipati. Sino po dito yung pioneer ng church na ito? Yung from the start, nandito na. Ibig sabihin, ano? Okay. So, ilan po? Apat. Dapat yan, may award ka na. Wala pa ang Calvary, wala pa church. Sila na. Sa 40, no? Siguro sa 40 years, ano? Anniversary, no? So, ayan po, meron pala apat na talagang tuod. Biyahin ng Diyos, pag tayo ng 40. Yes, tuod ng iglesia po na ito. Yes. So, ngayon pa lamang po, kinong-congratulate ko na po kayo Amen. sa inyong po mga naging pagpapagay sa Gospel of God. 39 na taong anniversary. Meaning to say, yung iba po sa atin dito, hindi pa po ipinapanganak nung nagsimula ang gawain po na ito. Yes. Ang iglesia, sandamakmak po ang mga karanasan, ups and down. Yes. Diba? May mga masasayang araw, may mga malulungkot na araw, may mga araw na punong-puno ng happenings, may mga araw na punong-puno ng pagluha, iyakan. That is the reality. Lalo na kung ang church ay umabot po na ganito pong kahabang ng paglalakbay. Kaya mula sa aking pong puso, aking pong ipinapaabot ang aking pong pakikigalak, pakikisaya, makinig na salita ng Diyos. Amen! So sabi nga ni Pastor Jun kanina, bawal muna ang cellphone, bawal muna ang kwentuhan, be attentive, tama po, makinig, no? Okay? Sige po. Subukan mo nga po kung kayo po ay nakikinig talaga na attentive. Ganito po, gayahin niyo po ako. Taas po natin ang kanang kamay. Yan.
Tapos, iwagay-wagay. Yan. Ilahin po ano nakikita. Sa pagkawagay-wagay po natin, ayan na. Ano nangyari? Pero yan kami nag-usasa. Pero yan kami nag-usasa. Okay. Tingnan ba kung nakikinig po talaga kayo? Ilagay po natin ang ating pong kamay sa ating pong mga patok. Okay. Nakikinig ba? Ano na guys? Pasok. Huwag niyo ba batukan na yung mga nakamali? Ano po? Ang batok po dito. Ano ba? Sabi mo sa katabi. Pwede mo tayong tumayong lahat bilang paggalang sa Ginoo sa kanya po mga salita na atin po pagbubulay-bulayan. Buksan po natin ang ating po mga Biblia sa aklat po ng unang Kronika. Kapitulo 16. Gusto ko pong habaan ng basa from verse 7 hanggang verse 10. Ito po ang ating pong tatalakayin. Ito po ang ating pong mababasa. Unang Kronika, Kapitulo 16, talatang 7 hanggang talatang 10. Na sabi po diyan, nang panahong iyon ay pumunta kay Asa na hari sa Juda si Hanani na propeta at sinabi sa kanya, teka, maliit na nabasa ko po. Bakit po nasa 2 Chronicles? Balik. Tuloy mo na lang yan. Unang Kronika, Kapitulo 16. Yun, talatang 8. Sama natin 7. Lalo maging klaro. Hanggang 15 lang siguro. Ito po ang ating pong mababasa. Nang araw na iyon ay unang iniutos ni David. O kayo'y magpasalamat sa Panginoon. Tumawag kayo sa kanyang pangalan. Ipakilala ninyo sa mga bayan ang kanyang mga gawa. Umawit kayo sa kanya. Magsiawit kayo ng mga papuri sa kanya. Ipahayag ninyo ang lahat niyang mga kamanghamanghang gawa. Lumuwalhati kayo sa kanyang banal na pangalan. Magalak ang puso ng mga nagsisihanap sa Panginoon. Hanapin ninyo ang Panginoon at ang kanyang lakas. Palagi ninyong hanapin ang kanyang pakikiharap. Alalahanin ninyo ang kanyang kamanghamanghang mga gawa na kanyang ginawa, ang kanyang mga kababalaghan, ang mga hatol na kanyang binigkas. Balikan ko po ang talatang 8. O kayo'y magpasalamat sa Panginoon. Tumawag kayo sa kanyang pangalan, ipakilala ninyo sa mga bayan ang kanyang mga gawa. Tayo pong lahat ay umuko at tayo po ay manalangin. 39 na taon, Panginoon, ang iglesia na ito, na kung saan, Panginoon Diyos, marami po mga pagsubok, marami po mga karanasan, iba't ibang mga karanasan, pwedeng pangit na karanasan o mga magagandang karanasan. Pero sa lahat po ng mga bagay na yun, Panginoon, ikaw ang siyang sumama sa iglesia po na ito. Kaya naman, Panginoon, narito po ang iyong mga lingkod, ang iyong mga gabay nilang patnubay. Pasasalamat dahil ikaw ang nag-sustain, Panginoon, para sa iglesia po ito, na iyo pong itinatag sa lugar po na ito. Panginoon, habang binubulay-bulay po namin ang mga salita mo, na amin pong tinunghayan, hayaan mo po sa biyaya mo, ikaw, Santong Espiritu, ang siyang gumalaw
at kumilos sa amin pong kalagitnaan. Buksan mo po ang puso ng bawat isa sa amin. At gamitin mo lamang po ang iyong abang lingkod bilang daluyan ng iyong mga salita. Samahan mo po kami at inaangkin po namin dahil kasama ka namin, meron pa pong mga himala na gagawin sa amin po kalagitnaan. Ngayon pa lamang, inaangkin na po namin ang tagumpay ng gawain po na ito. Dahil ito po ay aming hinihiling sa pinaka-dakilang pangalan ng aming Panginoon, Diyos at tagapagligtas na si Hesus Kristo. Ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen at Amen. Ibigay po natin yung pinakamataas na pagbuhay palakpak para sa Panginoon. Hallelujah! Palakpak na pwedeng samahan na pinagsigawan ng Hallelujah! Purihin ka, Panginoon, sa mundo ka naging Hallelujah! Okay. Dito na pumapo. Sa English version po, ito po yung ating po mababasa. On that day, David gave to Asaph and his fellow Levites the song of thanksgiving to the Lord. Give thanks to the Lord and proclaim His greatness. Let the whole world know what He has done. Sing to Him. Yes, sing His praises. Tell everyone about His wonderful deeds. Amen. Pag-usapan po natin yung topic, elements of gratitude. Elements of gratitude. Mga sangkap. Ano sa Tagalog yung gratitude? Mga sangkap ng pagtanaw ng utang na loob. Amen. So, ibig sabihin ng gratitude, the quality of being thankful and showing appreciation for the good things in life. Ulitin ko po. Gratitude, meaning to say, the quality of being thankful. Marami tayong dapat ipagpasalamat. Amen? Amen. Ang mabuhay sa mundo na ito, salamat sa Panginoon. Amen. Ang mga biyayang tinatamasa natin, salamat sa Panginoon. Ang tayo po ay magtamo ng kaligtasan, salamat sa Panginoon. Ang tayo po ay patuloy na nabubuhay sa mundo na ito, papuri at pasasalamat sa Diyos. Ang tayo po ay nakapaglilingkod sa Panginoon, salamat sa Panginoon. Ang tayo po ay tawagin ng Panginoon sa isang napakahalagang misyon sa ating pong kapanahunan. To God all be the glory. Amen. Showing mercy, showing heartfelt gratitude. Yan po yung napakahalaga na makita po natin. Sabi ko nga, sa haba-haba ng inyong paglalakbay bilang isang iglesia, nakita po natin, alam ko po, marami ng himala na ginawa ang Diyos sa iglesia. Amen! Marami ng mga kaluluwa ang dinala ang Panginoon sa lugar na ito. Marami ng mga tao ang naligtas sa lugar na ito. Amen. At marami pa ang aabutin. Sa pamamagitan ninyo o mga tao sa lugar na ito ay makakilala sa ating Panginoon. Amen. At makasalaman natin na mga nagdito sa tunay at buhay na Diyos. Amen. Amen. Gratitude. Wala sapat ang ikaw ay magpasalamat.
malibat ng pagpapasalamat, ikaw ay meron pong aksyon. Ginagawa. Patunay na ikaw ay nagpapasalamat. Kapag ka walang aksyon, questionable ang pasasalamat. Amen? Okay? Sabi nga, sa context na ito, David committed to Asaph and his fellow Levites the song of thanksgiving to the Lord. Sino si Asaph? Pagka Asaph, anong pumapasok sa utak ninyo? Asaph. Di ba ito yung isang istasyon o isang, episode ko sa TV? Asaph. Merong Asaph na, episode sa TV. Sabi ko, di ba nabinuha yung Asaph na yan? Sino si Asaph? Si Asaph po, siya po ay isang Levita. Sa panahon po ni David. Si Asaph po, pangunahin sa mga Levita. At bilang Levita, siya po ay priest, pariseo, o pare. Na ang ibig sabihin, naglilingkod sa templo. Naglilingkod sa Diyos na buhay. Amen. Naniniwala ba kayo na ang espiritu ni Asaph o ng Asaph spirit ay po pwedeng sumali sa mga Kristiyano sa ating kapanahunan? Hindi? O pwede? Yung dampani ng mga Asaphers. So, tingnan niyo po sa Unang Pedro, Kapitulo 2, talatang 9. Ang sabi po diyan, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into wonderful light. Amen. Sino po tinutukoy diyan? Sino po? Tayong mga mananampalataya. Ikaw po ay kasama sa magdideklara ng praises, magdideklara ng thanksgiving sa ating pong Panginoon Diyos kasi kasama ka sa tinawag mula sa kadiliman, mula sa wasak na buhay, patungo sa kagilagilalas na kaliwanagan sa piling at presensya ng ating mapagmahal na Panginoong Heso Kristo. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Glory. Pangalawang preaching ko. Magkakasal pa ako mamaya. Kaya, limitado yung oras ko sa inyo. Gusto ko sana kayo makasama hanggang gabi. Huwag naman ako mangusin po. Pero, klaro, may mga Asaphers na yun. Amen? At sino po yun? Ito po yung mga babae at lalaki na tinawag ng ating mapagmahal na Panginoon mula sa pagiging pasaway, mula sa pagiging wicked, ngayon po ay dinala ng Diyos sa kagilagilalas na kaliwanagan. Sino po yung mga nakaranas ng ganon? Sino po yung dating pasaway? Sino po yung dating drug addict? Sino rito yung Marites? Mga Marisol? Dati ha? Usapan natin, hindi ngayon. Sino rito yung gambling lord? Sino rito sa bungero? Babaero? Lalakero? Hello?
Yan tayo dati. Ganyan ang buhay natin dati. Pero hindi nahabagan ka ng Diyos. Naawa ang Diyos sa iyo. Kaya mula sa darkness, going to marvelous light. Amen? Palakpakan natin si Lord. Amen. What a wonderful experience mula sa buhay na Diyos. Amen? Karanasan namin yan. Kami po ay dati po maraming bisyo. Ha? Wicked din. Pero kinaawaan tayo ng ating Panginoon. Hinango tayo mula sa kadiliman at ngayon po naglilingkod tayo sa buhay at dakilang Diyos na siyang bumabago patuloy ng buhay ng mga tao. Amen. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Kayo mahiyak kung wala pa kayo. Amen. Yun ang pinapalakpakan natin, hindi ang tao. Hallelujah. Nag-intro pa lang tayo. Hindi na po, no? Meaning to say, tayo pala ang mag-declare ng mga praises. Kaya, wow. Yung pong inyong pag-aawitan, very, very, very anointed. Ang musikero, sir. Keep up the good work. Amen. Amen? Keep up the good work. Kaya mga musikero, kailangan po maging rooted kayo sa Word of God. Tama? Maging rooted kayo sa salita ng Diyos. Maging rooted kayo sa presensya ng Panginoon. Maging malalim kayo sa inyong pag-ugnayan sa Panginoon. Bakit? Kasi po, ang mga musikero, pag hindi naging malalim sa presensya ni Lord, nagpapasaway. Tama ba? Nagiging sakit ng ulo ng pastor. Pag hindi malalim. Pero yung mga malalim, lalo po naman ginagamit ng ating mapagmahal na Panginoon in a mighty way. Diba? Pag malalim ka, kahit hindi masyado maganda boses mo, may anointing. Tama ba? May anointing. Pero kapag hindi ka malalim sa relasyon mo kay Lord, hindi anointing, anointing. Tama ba? Kasi daloy ang pagpapala eh. Dumadaloy ang grasya ng Diyos. Ang presensya ng Diyos. Habang umaawit kayo. Amen? Habang nagpupuri sa Panginoon, dumadaloy yan. Alulod ka. Pagdaloy ng presensya ng Lord sa buhay mo, may power. May kapangyarihan. Ang pag-awit, punong-puno ng kapangyarihan. Amen po ba? Amen. Elements of gratitude. What are the elements of gratitude? Ano-ano ang mga sangkap na tinatawag na pagtanaw ng utang na loob? Una, he is a person or a person with gratitude. Meron tinatawag na heart sing praises of thanksgiving. A person with gratitude, meron pong heart sing praises of thanksgiving. Yan po ang unang makikita po natin. Meaning to say, ang isang tao na marunong tumanaw ng utang na loob, sabi po niya, inatasan ni David, siya yung maging pangunahin sa pagpapaawit. Song leader si Asaph. Song leader po siya. Naglilingkod sa templo. At habang naglilingkod, meron po tinatawag na praises of thanksgiving. Amen? Ang paglilingkod sa Panginoon, hindi lamang yung pag-awit. Amen? Pwede maglilinis ka ng church. Tama? Habang naglilinis ka ng church, papawisan ka. Di ba? Pag pinawisan ka, nababawasan yung taba. Di ba ba? Di ba ba sa lumang tipo ang inihahandog mga taba? Tama? Oo. Habang naglilingkod ka kay Yahweh, tapos masayang-masaya ka, kahit wala nakakakita sa'yo, pawis na pawis ka, tumulo ang mga taba mo. Nakapagpuri ka,
lingkod ka kay Yahweh. Amen? Babawasan yung high blood. Di mo ba? Kaya bukas-bukasan pa natin yung mga tapat natin. Ano? Paano? Ayaw, pwede. Mag-share ng word of God. Doon po sa mga tao, sa paligid. Pag lumakad ka niya, pag-uwisan ka, mawasan ka ba? Ama po ba? Yes. Oo. Tingnan niyo po, yung mga tao na, ang sarap kasi maglingkod sa Panginoon na puno-puno ka ng pasasalamat. Yung naglilingkod ka na hindi ka napipilitan lang. Yung naglilingkod ka na hindi pakitan tao. Yung naglilingkod ka na gusto mong maluwalhati ang Diyos sa buhay mo. Mapasaya ang Diyos sa buhay mo. Amen? Amen. Habang ikaw naglilingkod, may awit. Kahit sintunato ka, may awit ang puso mo. Tama po ba? Kasi meron mga magagandang boses, sira naman ang puso. Tama? Pangit naman ang puso. Meron namang hindi maganda boses, maayos naman ang puso. Sino pakikita ni Lord doon? Yung sintonado o yung ano? Pero meron mas maganda doon. Maganda na boses mo, maganda pa puso mo. Wala pa natin Panginoon Diyos. Hallelujah. Sabi nga dyan, on that day, David gave to Asaph and his fellow Levites this song of thanksgiving to the Lord. May mandatos. Tignan niyo po yung paralelisin. Meron pong mandatos kay Asaph. Ikaw Asaph, priest ka eh. Kaya ang trabaho mo, magpasalamat, magpuri. Kasama ng iyong mga katribo. Sabi ko nga, 1 Peter 2:9, priest din tayo. Amen? Amen. We are included as a priest, a chosen generation. Tinawag ng Panginoon mula sa kadiliman patungo sa liwanag. At dahil diyan, ikaw ay qualified. Qualified for what? To sing praises to the Lord. To give thanks to the Lord. Para magluwalhati sa Kanya. Purihin natin siya. Dakilain natin ang Panginoon natin. Kaya dahil diyan, marapat lamang na ibigay po natin ang papuri, pagluwalhati sa ating pong Panginoon Diyos. Amen? Nasabi nga nga doon, give thanks to the Lord, or awit ng pasasalamat. It was delivered to Asaph and his fellow Levites to sing a song for the Lord. Amen? Gratitude. Pagtanaw ng utang na loob. Kung ating alam, kung ating naintindihan ang ginawa ng Diyos sa ating mga buhay, walang dahilan para hindi natin isuko ng lubusan ating mga sarili sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Amen? Amen. So, naalala ko lang yung isang pamilya o isang kwento na yung pamilya ko na ito ay madalas po namamasyal sa isang parke o park o yung lugar na maganda, pamasyalan. At ito po, meron pong pamilya na ito, pumupwesto po sa isang gilid at yung isang anak niya na maliit, lagi pong pumipitas po ng bulaklak. At pagpitas ng bulaklak, ibinibigay kay mama at saka kay papa. Every time, nagagawin niya yun. Every time na pupunta sila doon, ginagawa po ng bata yun. Kaya minsan tinanong siya ng mga magulang, na, bakit mo laging ginagawa yung ikaw ay kukuha ng bulaklak, bibigay mo kay daddy, at bibigay mo kay mami. Ano niyo po? Sabi po ng bata, daddy, mami, kaya ko ginagawa yun dahil mahal na mahal na mahal ko kayo. Amen. Dahil nagmahal ang bata, gumagawa ng effort para iparamdam sa kanyang minamahal na mahal niya
yung kanyang mga magulang. Amen? Yes. Pagtanaw ng utang na loob. Utang na loob natin kay Lord, ang buhay natin, ang kaligtasan natin, utang na loob natin sa Diyos. Utang na loob natin, mga bata kabataan, yung buhay natin, una sa Diyos, pangalawa, sa mga magulang natin. Hello? Sa mga magulang natin. Narito ba yung mga magulang ninyo? Kasama ninyo? Kung wala dito ang inyong mga magulang, mamaya pag-uwi ninyo, iparamdam ninyo ang inyong pagmamahal sa kanila. Yakap sa kanila. Magugulat sila. No? Na nagbago yata yung pananaw ng anak. Huwag natin ilayo, nakakalungkot po yung nangyayari na yun. Kilala niyo si Carlos Silva? Kilala. Di ba? Bantog na bantog. 2 gold medal. Nakuha sa Olympic. A lots of million pesos na nakanta niya. Pero ang nakakalungkot, wasak ang kanyang relasyon sa kanyang mga magulang, sa kanyang mga mahal sa buhay. Kawalan ng utang na loob. Amen? Isa kasi mga bata, lalo sa panahon natin ngayon, pag pinagalitan mo, mamasamain nila. Diba? Pag pinagsabihan ng magulang, nagmamahal at nagmamalasakit ng mga magulang, titingin pa ng pailalim. Galit pa. Magdamag ka na ng cellphone. Tapos nakita ka ng nanay mo. Pinagsabihan ka. Sinagot-sagot mo pa. Hindi ba natin ano kaya ginagawa yun? Dahil for your sake, for your health, for your benefits. Hello? Iba kasi ang panahon natin ngayon. Panahon ng mga kabataan ngayon. Lalo na millennial. Kaysa sa panahon namin noon. Di ba ba? Yes. Iba noon eh. Yes. Tama? Ngayon eh, nung araw, pwede mong pagalitan, pwede padipahin ng teacher, yung mga estudyante, para madisiplina. Ngayon eh, pag sinalitaan mo yung estudyante, tagsumbong sa nanay, nalaman, sugod ang nanay, papatanggal ka sa servisyo. Ganyan nga. Kaya alam niyo po, yung henerasyon ng mga kabataan ngayon, napaka-challenging. Pastor, mga pastor, napaka-challenging sa ating kapanahonan. How to treat them, how to relate with them. No? Iba. Kaya dapat po, kung ano pa na pampaya meron tayo, ipasa natin una sa ating mga anak. Pangalawa, may ipasa natin sa ating mga apo. Amen? At pangatlo, siyempre, pag naipasa natin yan, may papasa natin sa ating henerasyon. Amen? Amen. Glory to God. Okay. Pag nagmahal ka, hindi pwedeng hindi ka magbigay. Amen? You can give without love, but you cannot love without giving. Amen? Pwede ka magbigay, wala kang mamahal. Yes. Pero pag nagmahal ka, hindi ka pwede hindi magbigay. Tama? So, sino nagmamahal kay Lord? Okay. Nagbibigay kayo kay Lord? Yes. Kasi, di ba? Yun eh. Pag mahal mo ang Diyos, hindi ka manghihinayang magbigay para sa kanyang gawain. Amen?
Pag mahal mo ang pastor mo, hindi mo mahal ni Pastor yun. Kaya hindi binigyan ng regalo. Hello? You can give without love, but you cannot love without giving. Hello? Mamaya putusan natin. Babalikan ko yan, paalala mo yan, ha? Babalikan ko yung kanina. So, dahil merong ginawa ang Diyos, makakaawit ka. Amen? Dahil maraming ginawa ang Diyos sa mga mabuting bagay sa iyo, makakaawit ka ng pasasalamat. Mapupuno ang labi mo ng pasasalamat. Mapupuno ang kaisipan mo ng pasasalamat sa Kanya. Dahil meron siyang ginawa at patuloy siyang meron gagawin sa buhay ng bawat isa sa atin. Hallelujah. Glory to God. Sabi nga in this context, David giving thanks to God for the safe arrival of the Ark of the Covenant in Jerusalem. Yan ang konteksto. Punong-puno siya ng pasasalamat. Kasi safe ang pagdating ng Ark of the Covenant. Ark of the Covenant meaning to say the very presence of God is in their midst. Amen! Kaya punong-puno sila ng pasasalamat. Punong-puno tayo ng pasasalamat. Bakit? Kasi ang banal na presensya ng ating Panginoon Diyos ay nasa ating kalagitnaan! Hallelujah! Diba? Walang dahilan para hindi tayo magpasalamat sa ating mapagmahal na Panginoon. Yun sila. Kaya ibino-voice out ang pasasalamat. Amen. Punong-puno ang diwa nila kasi nakita nila. Glory. Hallelujah. Sa ibang bansa, sa USA po, yung Thanksgiving, it is an annual national holiday celebration for all the blessings and bountiful harvest. May Thanksgiving sila, pasasalamat din. Bakit? Kasi po, ina-appreciate nila lahat ng mga pagpapala galing kay Lord. Hindi naman pagpapala, lahat bountiful. Sino gusto ng bountiful blessing? O, diba? Wala ka nang hahanapin kapag bountiful. Talagang sagana, umuulan ng pagpapala. Amen! Yun po ang kanila pong nagiging karanasan. Kaya po punong-puno ng pasasalamat ang kanila pong mga diwa at mga natatungan sa atin. Amen? Okay. Pangalawa na tayo. Point number 2. Yung tao po na meron pong gratitude heart is a person, yun nga, a person with gratitude heart remember his greatness. Amen? In Psalms chapter 105 verse 5, na ang sabi po diyan ng kanya pong mga salita, remember the wonders He has performed, His miracles, and the rulings He has given. Tagalog, alalahanin ninyo ang mga kahanga-hangang gawa na Kanyang ginawa, ang mga kababalaghan at mga kahatulan ng Kanyang bibig. Amen. Pag-aala-ala sa mga kamangha-manghang ginawa ng ating pong Panginoon Diyos. Tatlong bagay ang inaalala diyan Alalahanin ninyo, ang mga kahanga-hangang gawa na Kanyang ginawa. Sino po rin pinagaling ng Panginoon? Amen!
Amen. Diba? Diba kahanga-hanga yun? Kamangha-mangha yun. Sino po ito yung binago ng Diyos? Amen. Lahat puro amen, diba? Sino po ito yung dating pasaway ng lipunan? Ngayon ay good boy na. O good girl na. Diba? Sino rin yung dating lasenggero, babaero, lalakero, babae. Ngayon ay inayos ng Panginoon na kanyang buhay. Di ba kamangha-mangha yan? Amen. Amen? Amen. Kagila-gilalas yan? Amen. Bakit? Kasi po, ikaw lang, kung sa sarili mo, hindi mo kaya bagoy na sarili mo. Pero sa biyaya at kasi ng Panginoon Diyos, merong Diyos na siyang bumago sa buhay ng bawat isa po sa atin. Paano naman natin si Lord? Hallelujah. Hallelujah. Kung nga dito, sisipatin yung nakaraan natin. Alam ko, kung akin titignan yung nakaraan ko, wala. Wala eh. Di ba? Diba? Wala eh, talaga. Hari ako ng sablay. Hari na sablay. Di ba? Batang pala hindi po ako. Founder po ako ng fraternity noong kabinataan ko. Seta Epsilon at palantayan ko, may kakapa ako. Pag nanakaw kami ng mga bangus doon sa palengke, nabalenta ako. Sinukuha namin mga bangus, ginagawa namin pulutan. Puso ang away doon, patayan. Balintawak po, batang balintawak po. Broken family ko. Hindi ko alam kung saan rin ako sasama kay nanay ko, kay tatay. Hirap, ano? Natutulog po ako sa eksaktong higaan sa palengke. O kaya atila ng atila ng kunting bed. Dito pick. That's my life. Pag may away, away. Pag may inuman, inuman. Nahuli po kami na nagmamaliwana. Maliwana pa ko sila. Alayin niyo po ba eh. Inikot kami sa buong palengke. Inikot kami, may naka-placard. Huwag niyo kami ito lahat, mga adik kami. Yan si Lito. Amen? Ganyan, of course. Walang pag-asa. Walang kapag-pag-asa. As in, wala. Pero kinakabagan ako ng Panginoon. Kinaawaan ako ng Panginoon. Mula sa dati, kung titignan mo ngayon po, meron ako 5 anak. Puro maganda yung naarugan natin, alagaan natin. Meron akong nurse na anak na nasa Kuwait. Meron tayong hindi ko kayo nakalain. Lahat na tinatamasa ko po ngayon. Kahit sa inagap, kahit sa katiting, hindi ko iniisip na ito ko ngayon. Ang aking patutunguhan noon, kung hindi sementeryo, punungan. Amen? Pero, kinaawaan tayo ng Diyos. Amen. Pagsisipatin natin yung noon. At ito ka ngayon. Walang dahilan para hindi mo alalahanin ang kabutihan ng Diyos. Amen. Amen. Glory to God. So, pangalawa po, ang tao raw po na mayroong tinatawag na gratitude heart, inaalala niya yung greatness ng Diyos. Amen? So, naalala niyo po ba yung 10 ketongin? In the book of Luke chapter 17, verse 11 to 19. Ano sabi po ng 10 ketongin? O anong status ng mga ketongin na ito? Ketongin, 10 sila. Si Kristo po, nagbiministeryo, naglalakad, naghahayo. Mula sa malayo,
natanawan nila si Kristo at humingi sila ng awa. Amen? Ano sabi po ng mga kaipangin na ito? Jesus, Master, have mercy on us! Amen? Jesus! Panginoon! Maawa ka sa amin! Kaya itong worst na naramdaman during that time. Walang gamot. Amen? Hopeless. Discriminated. Hindi pwedeng umarap sumama sa mga grupo ng mga tao. Yun ang sakit ako. Kapag may ketong. So, pag may ketong, ano yung tsura? Ano yung tsura? Tapos ang ilong. Diba? Lumuha ang mata. Tumabingi ang bibig. Dahil na nalilipon eh. Di mo ba? Ang kamay, pwede tumigas na. Imagine, yung sitwasyon ng may ketong. Hopeless, di ba? Walang kapag-apag-asa. Yun ang kalalagayan natin before. Katulad ng mga may ketong na ito. By the way, ang ketong symbolizes ng kasalanan. Symbolical ng kasalanan. Kaya, kung ating titignan, walang gamot, walang solusyon. Kasi lahat ng tao makasalanan. Amen? Hopeless. Pero, sabi ng kwento, tumawag sila, lumapit sila sa ating Panginoon Jesucristo na siya may kakayanan magpagaling sa kanila. Amen po ba? Brother, Edmer, kaya mong i-portray yung tsura ng may ketong? Paano? Buong na? Pinag-aralan natin sa Bible School eh. Ano? Ano yung tsura ng may ketong na humihingi ng awa? Yan ang sabihin mo, Jesus, Master, have mercy on me. Sa Tagalog, Jesus, Panginoon, maawa ka sa amin. Try mo nga. Panginoon, maawa ka sa amin. Pasado ba? Ulang? Ulang? Kasunod yun. Yun yung dialogue ha. Napaka-ikli ng dialogue. Jesus, Master, have mercy on us. Imagine ano? Itsura niya? Ha? Jesus! Master! Have mercy on us! Hello? Pangit ano? Pangit. But that is the reality. Pangit natin noon sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Pero nung tumawag ka sa Diyos, binago ka ng Panginoon. Palagpakan natin ang Amen! Glory to God! Hallelujah! Kaya, pag-aalalahanin natin nakalipas. Walang dahilan para hindi tayo maging mapagpasalamat. Amen!
Sa pamutalata, Deuteronomy 8:18, na sabi ko noon, but you shall receive, or you shall remember the Lord your God. Why? For it is He who is giving you power to make well. Deuteronomy 8:18. But you shall remember. Ano na alalahanin? Alalahanin ninyo na si Yahweh, El Shaddai. Anong alalahanin sa Kanya? Na Siya ang nagbibigay sa inyo ng kakayanan para kayo ay guminhawa. He gives you power to make wealth. He gives you wisdom to accumulate wealth. Amen? Oh, tingnan niyo ha. Yung mga anak ng mga elder, anak ng mga pastor, na mga nagsikap talaga maglingkod sa Panginoon. Binigyan tayo ng mga anak na matatalino. Tama po ba? Amen? Are you agree? Binigyan kayo ng mga anak na mapapait pa. Hindi ka tulad ni Carlos, yun o. Saway. Amen? So, at yung mga anak na yan, ang siya pwedeng gamitin ng ating Panginoon para iangat ang buhay natin. Amen po ba? Sila naging instrumento. Ako, nagkaroon naman ng kotse. Bigay ng anak ko. Brand new, Toyota Altis. Yung bahay namin na second floor, mga anak ko. Hello? Ang mga bata na nagabayan, na marunong tumanaw ng utang na loob, una sa Diyos at sa mga magulang nila, sila po ang lalong pinagpapala ng ating mapagmahal na Panginoon. Lalong bubuo sa inyo ang pagpapala, mahalin ninyo mga magulang ninyo. Amen? Huwag niyong gayahin yung hindi marunong magmahal. Ito, napakalinaw. O, pangatlong puntos na tayo. Kasi nagmamadali din ako. Ito po yung mga... Ano yung unang puntos? Yung pong unang puntos na ating pinag-usapan, yung tao raw po na meron pong gratitude heart, umaawit ng mga papuri sa Panginoon. Pangalawa, yung tao na merong gratitude heart, siya raw po ay merong puso na inaalala palagi ang kabutihan ng Diyos. At dahil palagi mong inaalala ang kabutihan ng Panginoon, pangatlo, he is a person or a person with gratitude heart tells everyone about his wonderful deeds. Amen! Hindi mo pwede sarilihin mo lang yan. Amen? May kwentong buhay mo. May patotoo ka. At kung ano ang mga nagawa at ginawa ng Diyos sa iyo, ito ay iyong sasabihin doon sa mga tao na mga nagugulumihanan upang sila man, katulad mo, dati ay magkaroon ng kapayapaan at pag-asa na nagmumula sa ating pong Panginoon Diyos. Hindi po pwedeng manahimik ka. Kailangan mo ipagsabi ang mga ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Kailangan mo ipangalandakan ang kabutihan at kadakilaan ng Diyos sa buhay mo, kung meron. Hello? Di ba binago ng Diyos? Nakaranas ka mga himala. Pwede yan, ang buhay natin. Yung dating www.com ka, walang-wala.com. Di ba? Ngayon, double L, puro M. Meron. Di ba? Pag merong lagayan, meron. Di ba? Pag-iin ang bagal, meron. Di ba? Pag merong sacrificial giving, meron. Bawal po yung makuna. Bawal ang makuna sa gawain ng Panginoon. Amen. Amen po ba? Amen. Dapat pagkagawain ng Panginoon, bukas palad po tayo. Hello? Pag bukas palad ka sa gawain ng Panginoon, bukas din ang kalangitan, bubuhos ang pagpapala sa iyong buhay at sa iyong pamilya. Amen. Hallelujah.
person with gratitude heart tells everyone about his wonderful deeds. Verse 9. Sabi po ng talatang siyam. So, meaning to say, the believer's praise and worship must be both in word and in deeds. No? Word and in deeds. Pag sinabing praise and worship, ano ibig sabihin nito? Praise and worship, what does it mean? Pagka praise pa, masasayang awitin. Pag worship, solemn song. Hindi ba pagka yung mga termino natin? Oh, praise and worship. Pagka praise, masaya. Pagka worship song, solemn. Yan ba yun? Ito po ang definition niya. Tingnan niyo. Ang praise, nandiyan ba? Nasa likod ko pala. Okay. Praise, meaning to say, expressing of warm admiration for what God does for us. Expressing admiration for what God done for us. That is praise. Hindi po siya yung masayang awitin. Malungkot man yan, solid man yan, o masigla man yan. Basta meron pa po tinatawag na expressing. Ano niya express? Warm admiration. Amen? Sa lahat ng mga ginawa ng Diyos sa buhay natin. That is praise. Worship. Ibig sabihin, show reverence or adoration for the attributes of God. Amen? That is worship. Kaya whether praise, whether worship, lahat yan referring to God. Amen? Hindi solemn o masayang awitin. Are you with me? That is the meaning. So, balikan ko lang po yung ating pong pinag-usapan. Gusto ko na mag-conclude. Sabi nga, a person with gratitude heart offering gift of self, gift of time, and resources. Ang tao raw po na meron pong pagtanaw ng utang na loob ay nag-aalay ng buhay, nag-aalay ng panahon, nag-aalay ng kanyang resources. Amen po ba? Hindi po enough ang sinabi mo, thank you. Di ba kaya nung minsan binati ka, happy birthday, greeting is good, but I have a Gcash. Okay, so yun na po, no? A person with gratitude heart offering gift. Nag-o-offer na kaloob. Nag-o-offer ng sarili. Nag-o-offer ng time. Nag-o-offer ng resources. So, if you are thankful, meaning to say, meron kang pusong pasasalamat. Kaya pinagsama yung dalawang salita, thanks, giving. Giving thanks. Pasasalamat na may kaakibat na pagkakaloob. Amen? Kaya, kapag kayo po ay nagkakaloob sa gawain ng Panginoon, huwag po tayong manghinayang. Yan po ay investment. At alam niyo po, ang nakita ko po ng mga givers sa gawain ng Panginoon at saka sa mga man of God, sila po ay pinagpala ng Panginoon. Sila po ang lalong umangat ang buhay. Sila po ang mga guminhawa ang buhay. Pero yung mga makukunat, no, kunachi, pagdating sa gawain ng Panginoon, umiikot ang mga panahon, mahirap pa rin. Kasi, di ko mapala. Amen? Huling talata na gusto ko po pag-usapan natin. Sabi po ng 1 Timothy chapter 5 verse 17, the elder who rules well are to be considered worthy of double honor.
especially those who work hard at preaching and teaching. Ang namiminuno, sabi roon, ang pinuno o namiminuno ng maayos ay karapat-dapat. Saan? Dobleng pagtingin. Double honor. Balikan ko po yung man of God na ginagamit po dito. Ngayon po, mag-October. Di ba? Mag-October. Pastor's Day. Pastor's Month. Hindi ko na kayo birthday mo kapag. April. Ano, magpas na. So, ang sabi ko diyan, isa pang talata, Galatians chapter 6 verse 6, ang nagtuturo na salita ng Diyos ay dapat bahaginan ng mga pagpapala na tinatamasa ng kanilang tinuturuan. Ang pastor, lagi na nanalangin in behalf sa mga miyembro, dapat palaging kayo proteksyonan, alagaan, i-bless ang inyong mga business, palakasin kayo ng Panginoon, ayusin ang buhay ninyo. Ang trabaho po natin bilang mga man and woman of God na mga inaalagaan ng mga pastor, kailangan po yung tinatawag na double honor. Hindi ko alam kung ano mga incentive ni Pastor John dito sa inyo. Pero kapag kinalinga ninyo ang inyong pastor, minahal ninyo ang inyong pastor, sinuportahan ninyo ang inyong pastor, tiyak po na lalo po sasagana ang mga biyaya at pagpapala mula sa Panginoon, hindi sa Kanya, sa inyo. Amen? So, the elder or the elder who rules well are worthy of double honor. Tatlong bagay ang pinag-usapan po natin. Dapat meron tayong gratitude heart. No? Pagtanaw ng utang na loob. Ang meron po mga tao na marunong tumanaw ng utang na loob, punong-puno ng awit. Ang mga tao na marunong tumanaw ng utang na loob, inaalala niya lahat ng mga kabutihan na ginawa sa kanya ng isang tao o ng ating Panginoon Diyos. Ang tao na marunong tumanaw ng utang na loob ay ipinagsasabi sa iba ang lahat ng kanyang mga naging karanasan sa biyaya at presensya ng ating Panginoon Diyos. Pero tawagin ko si Pastor Jude. Pastor Jude, ito yung inyong link, ito yung puti-puti pa yung kasuotan, di ba? Kailan yung huling napasaya to? Kailan yung huling napasaya? Ha? Maraming beses ka na ba napasaya? Ha? Hindi mo na eh. Kailan yung huling pinaiyak? Gusto niyo ba paiyakin po siya sa tuwa? Sa tuwa? Hindi paiyakin sa tuwa? Hello? So, alam niyo po, gusto ko po samantalahin yung pagkakataon na ito. Pwede ba i-bless natin si Pastor Dio? Pwede niyo i-bless ang inyong pastor. Anniversary naman ninyo eh. Diba? Unahin na natin yung Pastor's Day, September pa lang ano. Pero dahil anniversary ninyo, pwede ba kayo lumapit sa kanya at inyo siyang yakapi, pasalamatan, sa mga effort na kanyang ginawa, sakripisyo na kanyang ginawa. Kakaiba din ito kung meron kayong gustong i-abroad. Cash. Gifts. O ano man ang gusto nyo ibigay sa kanya. Sige po. Mag-unahan na kayo. Gusto nyo unahan ko kayo? Unahan ko kayo. Ako na mag-bless kay Pastor. Paiyakin ninyo sa tuwa ang inyong pastor. Siguro sama na natin yung kanyang may bahay. Sama na may bahay. Glory to God in the highest. Magalala, Pastor, your labor in the Lord is not in vain.
Ito, lapit ko kayo. Kahit mga bata, salamatan ni pastor ninyo. Pinin nyo. Kahit wala kayo na ibigay. Pwede naman ko rin yung tigas number eh. Diba? Wow. Gandita glory. Iyo po silang biyayaan, Panginoon, ng kalusugan at kalakasan. At ang buhay na ito, Panginoon, na pahiram mo sa kanila, ay patuloy nilang gagamitin para sa kaluwalhatian ng iyong pananangkapilang pangalan. Pagpalain mo po ang mag-asawa na ito, Panginoon. Kasama ng kanilang mga kamag-kagawa, Panginoon, ng mga elders ng iglesia po ito. I pray yung unity, Panginoon, para sa Diyos na ito. Iisang layunin, Panginoon, hindi itaas sa pangalan ng kung sino man, kundi ang itaas sa pangalan mo, Panginoon, sa iglesia kong
damdamin, Panginoon, ang kanilang mga puso. Na sila, O Diyos, ay sumuporta, Panginoon, sa mga lingkod mo na ginagamit mo po sa iglesia po ito. Pagpalain mo po ang mga elders, ang mga workers, panginawain mo po ang kanilang mga buhay, at magigtaan din po sila, Panginoon, upang ang mga manggagawa, Panginoon, sa iglesia po ito ay mapagpala ayon po sa iyong po kalooban. Pagpalain mo po, Panginoon, ganun din ang mga miyembro, ang mga pangkaraniwang miyembro na iglesia po ito. Ipakita mo po, O Diyos, at iparamdam sa kanila, Panginoon, na ang aming Diyos na pinaglilingkuran, ang Diyos na mag-asawa dito ay buhay at makapangyarihan sa lahat, na nagpapagaling, nagpapala, Panginoon, nagpaprovide ng lahat ng mga pangangailangan din nila. O Diyos, salamat po, at hayaan mo, Panginoon, na mga tao sa lugar po na ito ay patuloy na maakay, na makasama nila na maglilingkod sa iyo, Panginoon. I-bless mo po, Panginoon, patuloy ang congregation na ito. Patuloy mo po silang pagpalain, patuloy pagpalain ang liderato, Panginoon, ng mag-asawa po na ito, kasama ng kanilang mga manggagawa, Panginoon. Bless them, Lord, all together. At sa iyo po sila pinagkakatiwala, Panginoon Diyos. And we are looking forward for another year na kanila pong lalakaran na ito, Panginoon, ay puno-puno ng katagumpayan dahil kasama ka po nila, Panginoon. Salamat po. At inagin po namin, O Diyos, sa pagbuo sa kasagan ng pagpapala. Una sa mag-asawa po ito, O Diyos, patungo sa kanilang kamanggagawa, mga elders, mga musikero, Panginoon, at mga miyembro ng iglesia ito. I declare, Father God, blessings upon blessings be upon this church of God. In the mighty name of our Lord Jesus Christ. Ito po ang aming panalangin. Amen at amen. At amen. God bless you.